mga magulang or relatives natin, ginagawa tayong investment na pinapag-aral tayo kasi ang iniisip nila is after nating makagraduate, tayo naman yung tutulong sa kanila. Choice nung magulang na ipanganak ka eh. Hindi mo naman choice yun kung kanino ka mapupuntang magulang. Tapos, in the end, parang utang na loob mo pa pala yun na pinag-aral ka nila, tinustusan ka nila, pinakain ka nila, pinatira ka nila. Kasi kahit anong mangyari, magulang sila or kapamilya sila, at some point, blood is thicker than water. Pero kapag nasasobrahan na ay parang hindi na worth it. So wherever you want me, I go bananas when I'm in that monkey. Lately been feeling like a junkie. Pump, beat it up like a drummer. You know that I'm nasty, you know that I want it. Struck out you zone, but I'm on it. You screaming my name and say, Daddy, I'm coming. I'm coming too. I put mine in your stomach, so baby, let's go. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Like a Harley in the wind, got your back until you really when you ride. Like a rodeo, ride like a rodeo, baby. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Ano na naman yung ginagawa mo, Jessa? Nire-review ko kasi yung mga mali ko kanina sa exam. Ano ba naman yan, Jessa? Pati ba naman sa podcast natin, nag-review ka? Kailangan ko kasi makagraduate on time kasi ako lang inaasahan nila. Wait! Before that, mag-intro muna tayo. 1, 2, 3. Hey guys, we are Reboot! So, nandito kami ngayon para pag-usapan ng isa sa toxic family culture kung saan ginagawang investment ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kasi 'di ba, yung ibang mga magulang or relatives natin, ginagawa tayong investment na pinapag-aral tayo kasi ang iniisip nila is after nating makagraduate, tayo naman yung tutulong sa kanila. Buti sana kung yung sa family lang natin. Kaso, gusto ng iba nating relatives, halos lahat, simula yata pinakabunso ng mga anak nila is paaralin natin. So, ang mangyayari, hindi na natin mapuprovide yung para sa sarili natin. Parang may stock na lang tayo na taga-provide nila, na parang kapag hindi natin sila tinulungan, magtatampo sila. Then, ang dami nilang sasabihin na nung pinag-aral ka, tinulungan ka. Pero syempre ikaw magigilty kasi yun nga, tinulungan ka nung time na nag-aaral ka, nag-provide din sila. So, ang mangyayari, hindi tayo makakatanggi. So, bigay na lang tayo ng bigay na hindi natin alam yung para sa atin, napupunta na rin sa kanila. Pero, Dapat success mo na. Tapos, naiipon mo na, nakakapagawa ka na ng sarili mong bahay. Tapos, binibigay mo pa dun sa family mo. Kasi nga, parang you have the obligation na magbigay sa kanila pabalik. Kasi nga, pinag-aral ka nila in the first place. Parang, kumbaga, ang pangit nung ganung na ang tingin lang sa'yo ng magulang mo is investment. Yun nga, pinanganak ka, hindi dahil gusto ka nilang mahalin, hindi dahil gusto nilang may makasama sila sa buhay, kundi ginawa kang investment para gumanda yung buhay nila pagkatapos nila na ipanganak ka. Eh di parang parang, ayun nga, since sila yung nagluwal sa'yo, pinaaral ka, eh di parang ngayon, lugod, may utang na loob ka. Eh, dapat from the start, alam na nila yun before ka ipanganak, ay magiging responsibility ka nila, di ba? Na hindi mo dapat singilin, kung magkaanak man ako, dapat tanggap ko na as soon as ipanganak yung magiging anak ko ay magiging responsibility ko siya. Hindi ko siya sisingilin kasi hindi naman na pinili na mabuhay sa mundo na to, di ba? Kasi choice ko yun kung magkaanak ako, di ba? E di, bakit? Hindi ko magets na dapat ang selfish naman masyado kasi kapag isipin ko na magkakanak lang ako para sa future ay secured na ako. Kapag tumanda na ako, may mag-aalaga sa akin, may mag-aasikaso sa akin, may magbibigay ng pera sa akin. Parang, hindi ba dapat na ilang magulang, dapat ako magpo-provide din nun. Paghandaan ko na sa pagtanda ako ay may enough akong ipon na hindi ko dapat iasa sa magiging anak ko kasi
magkakaroon din siya eventually ng sarili ng buhay, di ba? Yes, family. Ang pangit naman din pati na may sarili na siyang pamilya tapos may tinutustusan pa siya na iba Mhm. na ayun nga, dapat nakafocus na lang siya sa sa sariling life niya. Kaya siguro mostly ang mga nagiging panganay is hindi masyadong sabihin natin na successful, sabihin natin na gano'n. Imbis na ibibigay nila sa sarili nila, binibigay pa nila sa family nila. Which is, kumbaga hindi na dapat. Kasi nga, choice nung magulang na ipanganak ka eh. Hindi mo naman choice yun kung kanino ka mapupuntang magulang. Tapos, in the end, parang utang na loob mo pa pala yun na pinag-aral ka nila, tinustusan ka nila, pinakain ka nila, pinatira ka nila. Parang utang na loob mo pa yun. Parang hindi siya maganda in the long run. Kasi parang dyan din nagsisimula yung mga away, yung mga banter sa isang family. Yung sama ng loob. Kasi tingnan mo, may mga nabasa ako niyan online na pinag-aral. Tapos after niya makapag-aral, nagsarili na lang talaga siya. Hindi na siya nagpakita. Ang reason niya, nung nandun siya sa bahay nila, puro stress, puro mga expectations. Parang hindi na matapos-tapos yung mga gumugulo sa kanya. So parang eventually, napuno siya. Umalis siya, hindi na siya nagpakita kasi hindi niya na-feel yung love sa family nila. Kasi nandun lang siya para maging bangko. Pagkalaki niya, pagka-graduate niya, pagkaharap na ng work, parang magiging taga-tustos na lang siya. Parang hindi na niya siguro kinaya yung stress, so umalis na lang siya. Parang ikaw yung magpa-provide, even yung pagpapaaral ng mga magiging kapatid mo. Kaya parang medyo in a way, parang nakakasakit din siguro yun sa loob ng mga panganay. Kayo ba, may experiences ba kayo sa family niyo na ganito? Ako sobra. Kasi nakalakihan na din. Kasi may mga pinsan pa akong mga high school pa lang. So, hindi naman ako galing sa well-off na family. And minsan, nape-pressure ako na gusto ko talaga maging successful kasi kailangan kong tulungan yung mga pinsan ko kasi madami akong tita. So, ilan yun? 5. So, kailangan dun sa 5 na yun, bawat isa doon, may mapag-aral man lang ako para at least sila na lang din yung tumulong sa mga kapatid nila. Pero hindi naman siguro masamang tumulong. Pero may limit lang din. Kasi ako, kapag once na naging magulang na ako, kaya nga tayo nagsisikap ngayon, di ba, para magkaroon tayo ng magandang career in the future. So, makakapag-ipon tayo or kung pwede magbi-business tayo para kapag matanda na tayo, may sarili pa rin tayong pera. And kapag nakagraduate na yung mga anak natin, hindi na tayo maghihingi sa kanila. Pwede na lang kung talagang kusa silang magbibigay. Pero yung sabihin mo na, pahinga ako ng pangbayad sa internet, kuryente, yung monthly bills na kailangan is sa kanila natin iaasa. Eh, paano kung may na rin sila? Family, di ba? Hindi lang naman yung anak ang pagagastusan kapag nagkaroon na tayong sariling pamilya, di ba? Kasi, syempre, since tatanda rin tayo, kailangan din natin talaga ng ipon. So, Yes. talaga sabihin natin bigay tayo ng bigay. Paano kapag sabihin natin may nangyari sa atin, hindi naman sa hinihingi. Nagkasakit. Or sabihin natin, na-aksidente. Eh, paano kung wala tayong ipon? Kasi, Emergency fund, diba? oo, binibigay natin sa kanila. Tayo problema. May mahihingi ba tayo in return? Or kahit man lang sana for emergency, ay andyan ba sila? Like, Yun for nga. sure, talaga ba? Sure na, kung hindi naman tayo sure na pag humingi ka agad, bibigyan ka ng pambayad mo ng ospital. Kasi ikaw ngayon nagbibigay, di ba? So, paano, kumbaga, ikaw yung nagpa-provide, so sinong magpa-provide naman sa'yo in return kapag meron ka namang problema, di ba? Parang mapapaisip ka if bakit ganun, parang unfair, di ba? Saka yung di ba, yun nga, ikaw yung nagpo-provide. Then yung iba, sobrang demanding, yung ibang relatives mo na ganito, ganon. Eh, na naman nag-aaral ka, halos wala namang naitulong sa'yo. Tapos, parang sasabihin na parang hindi ka kapamilya kasi Oo. hindi ka tumutulong. Ganun. Eh, bakit nung nag-struggle ako sa pag-aaral ko, nasan kayo, hindi kayo tumulong? Tapos, ang
ending, ikaw yung masama, walang utang na loob na kapamilya, parang hindi ka pamilya. Alam mo yun, yung wala sila sa pagbuo mo ng achievements, tapos once na na-reach mo na yung achievements, naandyan na sila sa tabi nyo. Parang kilala ka na. Oo. Ay, kamag-anak ko yun si ganito, si Glenn, si Dion. Plus, nung nag-aaral ka, halos parang Hindi ka itakwil nag-exist. ka, oo. Kapamilya ba kita? Parang yan yung na if you don't love me at my worst, you don't deserve me at my best. Tama. All boils down siguro sa pagiging prepared ng pamilya kung paano nila iaano yung life nila na pag nagkaroon na sila ng anak, 'di ba? Kailangan kasi talaga kapag magkakaroon ka ng family, dapat planado siya lahat para hindi mo maisip o hindi mo magawang investment talaga yung anak mo. Pwede naman natin sabing prepared na lahat, pero may mga bagay talaga na hindi, may mga instances na hindi talaga natin nakikita na, ayun, as much as you think na prepared ka talaga, may mga bagay talaga na di mo inaasahan. So, katulad nung nitong pandemic, di ba? Pero, syempre, kung prepared ka enough, parang less yung damage na mangyayari. Pero sana, kumbaga, kahit ganyan, wag sanang gawing investment yung mga anak kasi may sariling buhay. Sabihin natin, magtatayo sila ng sariling bahay nila, gusto nila magkaroon ng sariling bahay. Paano nila magagawa yung plan na yon kung magkakaroon ng obligation or sabihin natin na 100% ng salary mo. Tapos, yung 70% may iipon mo siya, yung 30% doon sa family mo. Parang kumbaga, napoprolong yung gusto nilang ma-achieve sa life or gusto nilang goal. Kasi nga, meron pa silang sinusuportahan na iba. Kung pwede naman nilang ibigay na sa sarili nila yung mga hard-earned nilang Buti sana kung 70-30 na lang talaga eh. Paano kung nag-50-50 pa? Mm-mm. Or worse, 30 sa'yo, 70 sa kanila. Yun. Kumbaga, ano pa yung ma-achieve mo dun sa life, 'di ba? Kung gusto mo palang magkaroon ng bahay, kung gusto mo magkaroon ng kotse, hindi mo siya mabibili agad-agad kasi nga may sinusuportahan ka pang iba. May tanong ako. Ano? Kayo ba kung halimbawa ganyan naranasan nyo, willing ba kayong i-cut off sila? Siguro if too much. Ako din naman kasi mahihirapan sa future kung ganito mangyayari. Pero hindi ako against sa pagtulong. Kasi kahit anong mangyayari, magulang sila or kapamilya sila, at some point, blood is thicker than water. Pero kapag nasasobrahan na ay parang hindi na worth it para sa akin. Sa akin din siguro. Kasi lahat naman ng bagay, 'di ba? Pag sumasobra, parang nakakasasama. Dapat nga lahat ng bagay in moderation lang talaga. Kasi kapag halimbawa, yung family mo is sa'yo na inasa lahat, parang ikaw na talaga yung magiging provider, ikaw na yung, kumbaga, paano ka magkakaroon ng sarili mong family kung meron ka pang tinutustusan na ibang tao? Saan siya magkakaroon ng growth kapag ganyan, yung growth mo hindi na parang na-flourish, hindi siya yung life mo hindi nag-grow kasi nga parang cage ka doon sa situation na lagi ka magpa-provide sa family mo kasi nga utang na loob mo siya. Para sa akin okay lang sa akin sigurong i-cut off yung ganyan kasi nga yun nga, for growth, hindi ka mag-grow kung yung family mo mismo parang, kumbaga, Sila yung pumipigil. sa isang puno, 'di ba? Kapag marami diyang nakapaligid na saplings, mga grass na sila yung parang, kumbaga, kapag diniligan mo, sila yung mag-grow instead na ikaw. Kumbaga yung nutrients is napupunta sa kanila imbes na sa'yo dapat, 'di ba? Parang kailangan mo din tanggalin yung ibang mga grass dun sa paligid mo para tumubo ka din naman. Sa akin din, lalo na kung makaka-apekto na sila sa mental health ko and yung alam ko na pwedeng maapektuhan yung future ko. So, why not? And siguro kapag graduate na ako, pwede naman siguro akong bumalik and para makapagbigay din ng tulong kasi yun naman talaga yung natin, di ba? Yung goal natin sa buhay, maging successful. Hindi lang tayo, kundi din yung family natin.
Pero kung sa ngayon, imbes na sila yung makatulong para makagraduate, parang sila pa yung magiging problema natin para hindi natin maabot yung goals natin or maging successful. Kasi nga, imbes na maging support system natin sila yung nagiging problema. Sa akin ha, wag natin siyang gawing obligation as parents yung pagtulong nung anak natin sa atin. Kasi kapag parang naging obligation na, hindi na siya maganda. Kumbaga, nawawala na yung growth ng isang person. Maging investment or provider. Wait. Mukhang kailangan pa ni Jessa mag-review eh. So, yun lang guys. Thank you sa panonood. At sana itong episode namin ay nakatulong sa pag-restart or pag-reboot ng life ninyo. So, kung gusto niyo pa ng ganitong episode, don't forget to like, subscribe, and then comment down para makita namin yung insights nyo. So, yun lang. And maraming salamat guys. Thank you!